day mga bro! Ako nga po pala si Rakiterang Palaboy and welcome to my YouTube channel. Tara, kasamahan niyo po akong i-review ang Nike Jamorant 1 by Red Stardust. Nga pala mga bro, kung mapapadaan po kayo sa ating channel at kung magugustuhan niyo po ang ating ipakikita, please like and subscribe for more videos. Marami po salamat agad sa suporta mga bro. Ito na nga po mga bro, ang daming magaganda at matitibay na basketball shoes ang naglabasan sa market last year 2024. At isa na po dito ang Nike Jamorant 1 by Red Stardust na inirelease last February 1, 2024. The Nike reveals the Grizzly Bear, which is Memphis Grizzlies, na team ni Jamorant na tinawag nilang Ja1 Byte. It's a dynamic basketball shoes created through the collaboration of NBA star Jamorant and Nike. Sino ba naman ang hindi nakakakilala kay Jamorant? Siya lang naman yung NBA player guard na high flyer na lagi nagti-360 sa ere at walang takot sa bayan kahit na mga big man. Now, let's proceed at alamin natin kung anong materials ang ginamit sa sapatos. Sa upper part, mesh ang ginamit nila. Very breathable materials that helps contain the foot. Kung mapapansin nyo mga bro, parang air-cool dating and tightly woven lining underneath the mesh. Much of the ventilation for these shoes was through the tongue. And also, it has in the lateral side and medial side na makakatulong talaga sa mga bro natin na pawisin ng paa. Nilagyan din nila ng synthetic leather that's used for the overlays on the forefoot na may mga bent holes both side. Kapansin-pansin din ang canvas or fabric that wrap around the shoes. The shoes for the lining and the outer materials. Same color naman na Red Stardust ang ginamit nilang flat laces na made from elastic. Wala siyang extra laces na nabili ko. Pwede niyong palitan ibang kulay na nababagay at naaayon sa gusto nyo. Para sa akin, pwede din dito yung kulay black na para kaparehas ng swoosh. Nang ibabaw naman yung kulay ng swoosh that wrap around from the medial side and lateral side that made from TPU or thermoplastic polyurethane and also reinforcement sa bandang heel counter. Visible naman ang malaking geographic logo of Grizzly Bear sa bandang dila na tinawag nilang Ja1 Byte at meron ding sa insole at heel part nito. Nakikita din natin ang kapal ng dila that brings pressure paghigpit ng sintas. Kung anong kapal ng dila, siyang kapal din ng buong collar for the great ankle support and lockdown. From aggressive movement kasi nga medyo low profile ang Ja1 Byte. Sa bandang heel part naman, visible ang number 12 jersey ni Jamorant. Embroidered text signature in red color bandang lateral side. Pure rubber naman ang buong midsole na naka-emboss na Morant sa baba. Sa baba nito, nakalagay ang Midnight Series. Sa lateral side naman, nakalagay ang Air Zoom. At sa may bandang unahan, ang maliit na signature syempre ni Jamorant. Yan, kita po natin. And sa medial side naman, may nakalagay na Start from the Scratch. So, Start from the Scratch, alam nyo na ibig sabihin nito mga bro. And meron pong nakalagay dito na Curry, which is, ito po yung anak ni Jamorant. Sa may outsole naman, multi-directional herringbone pattern traction ang ginamit na may triangular na logo ni Jamorant. Ang timbang po nitong Ja1 Byte is 412 grams. Sakto lang para sa 10.5 na size. Nasa mid category ang weight ng sapatos na ito. Dahil nga low cut, kung titingnan natin mga bro, parang nasa lightweight lang. Dahil nga sa kapal ng tang at padded wrap around the collar na nagpadagdag sa weight. At sinamahan pa ng solid na rubber midsole at outsole nito. Plus TPU, which is thermoplastic polyurethane. Di ko akalain, ang gaan pala nito pag suot na mga bro. Mid ang weight nito, but very light and nimble on my feet. Kung naghahanap kayo mga bro na sapatos sa makakalesan sa ankle injury, baka ito na yon mga bro. Ang gaan ng lockdown sa forefoot, lalo na sa ankle support dahil nga sa padded collar
that gives extra torsional stiffness or tightness, comfortable fit, and hugs my ankles very well. This shoe is for narrow-footed mga bro, or mga isim na paa. Sa size ko na 10.5 at may onting wide, half a size up should be okay for me. Ang price nga pala nito mga bro is 6,895. Pero nakuha ko siya ng 4,500 lang nung nag-sale. Kaya abang sale lang talaga mga bro. Tiyak naman na magma-markdown pa yan this 2025 din sa mga outlet store. Kaya kung isa ka sa pan ni Ja Morant, maraming colorway na pagpipilian. Best ito for indoor and outdoor usage. Dahil ang Ja One Bite is nakatag as a XDR or extra durable rubber mga bro. Meaning, ang materials na ginamit nila dito is capable for outdoor usage. And the shoe's upper is built to fit a bit wider. Very aggressive and traction pattern that helps with grip on the floor. Lalo na when I move from side to side. I felt so much responsive and it bites really well. Nothing complain naman about torsional resistance. So ramdam ko yung protected ng sapatos from twist even on awkward position. Para sa cushion nito ng Ja One Bite, gumamit sila ng air zoom unit na talaga namang mafe-feel mo siya every time you land. Sa tulong na rin ng insole and a snug forefoot that helps jumping and provides comfort. Kaya pala high jumper si Ja Morant. Very responsiveness and ang cushioning technologies. Pagsuot mo ito sapatos na ito, very quiet ay supportive ride and pretty comfortable wrap around. Masalo kang gaganahang tumakbo at tumalon. Pang high intensity din ang movement ng design ng sapatos na ito for running, quick stops, jumping, and a lot of lateral action. But immediately upon wearing it, I noticed that the shoes is very flatted and brought closer to the floor. Kung titingnan nyo mga bro, may konting katigasan ng sapatos na ito eh. Para sa akin ha. Dahil siguro sa materials na ginamit, lalo na sa upper part nito. Tingin ko yung synthetic leather that lays over on the forefoot. Yun ang nagpatibay at nagdagdag suporta para tumigas to. At dagdag pa nito yung fabric lining that wrap around the shoes na nakakonekta sa buong midsole. Pero kung mesh ng lahat ito, sasabay talaga sa galaw. Yun nga lang, malilesen ang durability ng sapatos. Pero, bumawi naman talaga ito sa collar support ng sapatos. That hugs my ankle very well nga at sumabay naman sa twist ng paa ko from side to side and lateral movement. At ito naman ang mga nagustuhan ko sa sapatos na ito. Una, yung outsole traction. Very responsive ang herringbone pattern na ginamit nila dito, na may maingay na squeaking sound at kapit na kapit sa smooth flooring. It's bites really well. Mas lalong laban ito sa outdoor, even rough surface. Pangalawa, support. Sa kapal ng tang at collar, it hugs your ankle really well. Iwas talaga sa tapilok. Bagay na bagay ito sa mga light players na shifty gumalaw for quick movement or crossover move. Kahit na mga big man, kayang i-cater ng sapatos na ito. Pangatlo is yung breathability. Maganda yung airflow nito at maganda ang ventilation nitong Ja One Bite. Mababawasan ang pawisan ng paa ng mga bro. Kita naman sa sapatos na ginamitan ng mesh mula sa upper part, lateral side, and medial side. Yun o! Hanggang dito na lang po mga bro. Ano po kaya ang susunod na sapatos na i-review natin?
Thanks for watching mga bro. Thanks for your support. Until next time. Good day and God bless. Peace mga bro.